Halika rito, magdi-dinner tayo. Hindi na ma. Hinalikan niya ito sa pisngi. Pasensya na ho importante lang ho kasi itong lakad ko. Babawi na lamang ho ako bukas. Kumain ho kayo ng marami ha. Huwag niyo rin hong hintayin ang aking pagdating ma. Iingat ka iho. Bye ma. Mabilis ang kanyang biyahe. Hindi bali nang mauna siya sa tipa na nila ni Jenny. Huwag lang siya nitong maunahan. Nakakadyahe kung mahuhuli siya sa napagkasunduan nilang oras. Masaya siya, iyon ang unang beses na nagyaya siya sa babae ng dinner. Kaya kailangan niya maging punctual. Dapat lang na magpa-impress siya kay Jenny. Mahirap kasi at baka ikumpara siya ng dalaga sa nobya nito. Ang pinakaaayaw pa naman niya ay yung ikukumpara siya sa ibang tao. Malaking insulto yon para sa kanya. Naniniwala kasi siya na nag-iisa lamang siya sa mundo. Walang kahalintulad. Wala siyang makitang sasakyan sa tapat ng Marinas Batchoy. Ibig sabihin lamang noon na una siyang dumating. Bumaba siya ng kotse at pumasok sa restaurant. Nadaanan niya si Aling Marina na pinupunasan ng isang mesa. May mga kumakain doon at nagawa na niyang mabilang. 12 katao lahat. Binati niya ang ginang. Itinigil nito ang ginagawa at nilapitan siya. Nasa mukha nito ang katuwaan. Medyo matagal na rin ang huli niyang magawi roon. Antimano naman, kinumusta siya nito. Okay naman ho. Alam mo bang sa Makalwa na ang dating nila? Ninagreeman ho? Oo. Talaga? Napapaaga pala ng ilang araw kanilang pag-uwi. Mainam ho kung ganun, Aling Marina. Medyo naging busy lang ho talaga ako nitong mga nagdaang araw. Marami ho kasing trabaho sa opisina. Ang mainam pa, ay naisipan mong bumalik rito, sir. Oo naman, dito lang ho ako makakain ng masarap na batchoy eh. Pero mamaya na ho ako mag-o-order, Aling Marina. May hinihintay ho akong kasama eh. Walang duda hong parating na siya. Sige, bago pa man siya maiwan ni Aling Marina, nakita na nga niya ang pagpasok ni Jenny. Noon siya nag-order ng batchoy. Tumayo siya at ipinaghila ng silya ang bagong dating. Muli ay napansin na naman niya ang bestida nitong suot. Thank you. Ang ganda mo naman. Hey, hindi mo na ako kailangan bulahin, no? Matagal ko nang alam na maganda ako. Katunayan nga, tatatlo na ang aking naging boyfriend. Ikaw, gwapo, pero ang tanong, nagka-girlfriend ka na ba? Ayon kasi sa pagkakaalam ko mula mismo kay Don Alejandro, hindi ka pa nagkakanobya. Ibinenta na pala ako sa'yo ni Papa. Casual niyang sagot. Ikinagulat naman niya ang tinura nitong tatlo na ang naging nobyo nito. Naku, playgirl ka pala ha. Hindi maganda yan. Getting involved with someone is a way of meeting your soulmate. Pero may limitasyon naman yun eh. Teka, nag-order ka na ba ng batchoy? Medyo may katagalan na ang huli kong punta rito eh. Nag-order na ako. Wala siyang planong sabihin dito ang tungkol sa pagdating ni Nagreeman sa Makalawa. Ayaw na yung pag-usapan nila ni Jenny kung sino man sa bastardo ng kanyang ama. Huling punta ko rito nung magkita tayo rito. That's 2 weeks ago. Ganon din ako. Mismo si Aling Marina nagsilbi sa kanila ng batchoy. Binati nito ang dalaga. Alam pala nitong abogada ang babae. Hindi lang niya alam kung batid ba nito na isa ito sa kinumisyong lawyer ng papa niya para gawin ang last will and testament nito. Sa paningin niya, hindi naman yun importante. Kumusta ho negosyo, Aling Marina? Kumikita naman po, attorney. Mabuti naman ho kung ganon. 1 oras ang itinagal nila roon. Walang dalang sasakyan si Jenny. Malaking bentahe yun sa kanya. Napahanga siya sa tapang nito. Hindi ito natatakot na mag-commute. Okay lang sana kung lalaki ito, pero babae ito at maganda pa. Hindi lang iyon, abogada ang babae. Pero itong pag-inita ng mga katunggali ng mga kliyente nito. Kakaiba ang tapang ni Jenny, pero dapat itong isaalang-alang ang sariling kaligtasan. Hindi pwedeng basta-basta na lang maging kampante. Kumusta naman ang pagpunta mo ng Guimaras? Okay lang. Hindi ako bumili ng pasalubong sa'yo dahil ayaw mo naman. Mabait naman kasi ako eh. Masunurin. Nakangiting sambot nito. Teka, ano nang balita sa mga kapatid mo? Sa pag-uusap namin ni Papa kailan lang, hindi pa rin pumapasok si Enzo sa family ventures. Huwag na natin pag-usapan yan, Jenny. Ayoko. Masisira lamang ang aking gabi. Gabi ito ng pagliliwaliw, hindi ng negosyo.
Labas ngayon ang usaping may kinalaman sa FV at sa mga bastardo ni Papa. Ano ka ba naman, Brayden? Huwag mo na nga silang matawag-tawag na bastardo. Hindi magandang pakinggan. Kinilala silang anak ni Don Alejandro, kaya wala ka nang anak sa labas o bastardo na matatawag. Hindi na magbabago pa ang katotohanan na anak lamang sila sa labas ni Papa. Pwede ba, Jenny? Huwag na natin silang pag-usapan. Huwag mo naman tuluyang sirahin ang gabi natin. Masaya pa naman ako ngayon na magkasama tayong dalawa. Sige na nga, but let me remind you ha, mga nganibang FV, oras na hindi pumasok dun si Enzo. Ikaw na lang kasi ang kumilos. Alam mo naman siguro kung saan siya pupuntahan, di ba? Oo na, sinabi niya yun para magtigil ng babae. Sana hindi malaman ng nobyo mo na may kasama ka ngayong ibang lalaki. Dalangin niyang makarating iyon sa kaalaman ng nobyo nito. Hindi niya malalaman. Saan na? Si Atty. Galido ang bisita ni Brayden. Ibinalita nito sa kanya ang pagdating ni Raymond kahapon. Tinawagan na raw ito ng lalaki. At bukas ay tutungo na roon ang isa pang bastardo ng kanyang ama para magtrabaho. Ano nang balita kay Enzo? Hindi ko alam. Abay, alamin mo, Brayden. Bakit hindi mo siya puntahan sa pinapasukan niya? Tanging siya na lamang ang hindi nagpaparamdam. Uulitin ko, mga nganib na mawala sa inyong FV. Oras na hindi siya magtrabaho rito. Bakit ho ba akong inuobligan nyo? Nariyan naman ang iba pang mga bastardo ni Papa. Sila naman ho ang pasabakin ninyo. Hindi na talaga nakakatuwa ang pag-iinarte ng Enzo na yan eh. Brayden, tandaan mo, 40% ng FB ay pag-aari ninyo ng inyong mama. Samantalang 10% lamang sila. Kaya normal lang na ikaw ang kumilos. Hindi sila. Protektahan mo ngayon ang iyong personal na interes. Sa ilalim ng mesa, naiyukom niyang palad sa nararamdamang ngit-ngit. Maliwanag naman ang punto ni Atty. Galido. Sila ng mama niyang may malaking shares sa FV. Isa pa nga pala, may nakuha na akong bahay na lilipatan ni na Alden. Fully furnished na yun. Sa pagkakaalam ko, lilipat na sila bukas. Matutuon na ng tuluyan ng pansin niya sa pamamahala ng Western Rural Bank. Mabuti naman. Kailan mo pupuntahan si Enzo? Pag maluwag-luwag na ho ang schedule ko, attorney, marami akong trabaho sa ngayon. Naghahanda ako sa pagpipreside ng unang monthly meeting sa aking pamamahala sa FV. Kailangan kumpleto na kayong 7 sa monthly meeting, Brayden. Huwag ka na magsayang ng panahon. Kailangan mo ng kumilos. Kausapin mo si Enzo. Puntahan mo siya sa opisina niya sa airport. Okay. Maiba pala tayo. May nakakita sa inyo kailan lang na magkasama kayo ni Jenny. Kinumpirma ng nakakita na ikaw ang kasama niya. Was it a friendly date or what? May nobyo na kasi siya na nagtatrabaho sa Manila. Friendly date? Doon naman nagsisimula ang lahat eh. Alam ko namang may boyfriend si Jenny, pero hindi yun nangangahulugan na hindi na siya pwedeng tumanggap ng iba pang manliligaw. Tumangutango si Atty. Galido. Sinabi mo eh, nasa tamang edad naman si Jenny. Alam niya ang kanyang ginagawa. Sige, hindi na ako magtatagal pa. Ikaw nang bahala kay Grayman bukas. Ingat ho kayo. Pag alis ni Atty. Galido, sumagi sa isipan niya si Enzo. Ano bang problema nito? At di pa ito nagpapakita roon sa FV. Ayaw niya itong makasama roon, pero wala siyang magagawa. Kailangan niyang igalang ang huling kahilingan ng kanyang ama, kahit na dihado siya. Isang oras ang nagdaan nang magdesisyon siyang puntahan si Enzo sa airport. Hindi siya rito maninikluhod. Ipapaalala lamang niya rito ang sinabi sa last will and testament ng kanyang ama. Si Enzo sa H. Sandoval ho? Yes? 2 linggo nang wala rito si Sir Enzo. He's already resigned. Wala ko kung maibibigay sa inyong impormasyon ukol sa kanya, sir. Tsaka hindi rin ho kami pwedeng magbigay ng anumang impormasyon sa mga naging empleyado ng airlines. Ganun ba? Oho, sir. Pinasamahan ni Brayden kay Jillian si Grayman sa magiging opisina nito. Pagtalikod ng dalawa, tinawagan niya si Atty. Galido. Sigurado siyang alam nito kung saan nakatira si Enzo. Address ni na Enzo? Oho. Sa airport mo na lang siya puntahan.
para hindi ka na mahirapan pang hanapin ang sa kanila, Brayden. Medyo may kalayuan pa naman sa kanila. Sa Pasig sila nakatira. Mahaba-habang biyahe ang bubunuin mo. 2 linggo na raw kong resign doon, attorney. Kaya nga napatawag na ako sa inyo eh. Pupuntahan ko na siya sa kanila. May hawak na ho akong ballpen. Pwede ko na bang makuha ang kanyang address? Sige. Paalis na sana siya na makatanggap siya ng hindi inaasahang tawag mula kay Jenny. Sinabi niya ritong pupunta siya ng Pasig para kausapin si Enzo. Kamukat-mukat niya, gusto siya nitong samahan. Are you sure? Libre na ako buong araw. Saan kita dadaanan? Dito na lang sa opisina ko. Malapit lang naman ito sa FV. May ballpen ka ba riyan at papel? Kunin mo ang address para hindi ka mahirapang hanapin. 10 minutos pa ang nagdaan. Lula na siya ng elevator. Nag-iwan na lang siya ng note sa mesa ni Jeline na bukas na ang kanyang balik at lahat ng dokumento ay ipasok na lamang sa kanyang opisina. Hindi siya nahirapang makita ang opisina ni Jenny Galido. Ibig sabihin, doon din nag-uopisina ang ama nito. Pero hindi siya nangahas na kumpirmahin yun. Hinihintay na nito ang kanyang pagdating. Hindi ka ba nahirapang hanapin? Hindi naman. Tayo na kung ganun. Sige, 15 minutos na silang bumabiyahe na magsalita ito. Paano raw kung wala palang planong magtrabaho si Enzo sa FV? Hindi lang iyon. Malikot din ang isipan ng dalaga. Paano kung wala pala sa tinitirhan ng mag-ina? Huwag ka namang ganyan. Umalis siya sa TransAsia dahil papasok na siya sa Family Ventures. Malalaman natin mamaya ang kanyang dahilan kung bakit hindi pa siya nagre-report sa bago niyang trabaho. Sorry po. Alam pala ng papa mo na magkasama tayo nung isang gabi. Really? Oo, tinanong niya ako kahapon eh. Sabi ko friendly date lang naman yun. Sinabi ko rin na nagsisimula naman ang relasyon sa pakikipagkaibigan muna. Tapos sinabi niyang, alam mo kung ano ang tama at mali. Ang papa talaga? Kung ano-anong sinasabi. Hindi ka ba kinausap ng mama mo? Hindi. Knowing him, hindi niya yung sasabihin kay mama. Hanggat kaya niya akong pagtakpan. Hindi niya ako ipagkakanulo, no? Sa tingin ko, naghahanap lamang siya ng tamang panahon para tanungin ako ukol dyan. Siguro nga, sinabi rin niya sa akin na may boyfriend kang nasa Manila. Kulang na nga lang. Sabihin niya sa akin na dumistansya na ako sa'yo. Subalit sa tingin ko, hindi yun magagawa ng iyong papa. Hayaan na natin siya. Okay, pero sa susunod natin paglabas, susunduin na kita sa inyo ha. Mainam na yung malaman ng mama mo na tayong dalawa magkasama. Huwag na nating hayaang malaman pa niya sa iba na lumalabas tayo. Maganda rin naman yung suhestyon mo. Saka wala naman tayong ginagawang masama. Kliyente namin sa law office si Don Alejandro. Lumalabas ngayon na kliyente ka na rin namin. Hayaan na natin sa mama na mag-isip na kung ano-ano. Nakangiti nitong sambit. Gusto talaga nun sa akin si Ram eh. Nobyo mo? Iyon ang pangalan niya? Adir? Huwag kang ang adelantado, Brayden. Nagkataon lang na hindi pantukoy sa hayop ang pangalan mo. Ikaw talaga? Hoy, gwapo si Ram, no? Isa siyang engineer. Kahit na papano, nakakaangat din sila sa buhay. Oo na. Diretso lamang ang kanyang paningin. Gwapo rin naman ako ah. Siguro nga mas gwapo pa ako sa kanya. Tapos ang kulay ko, kakaiba. Malalim ang pagkamoreno ko. Bagay sa akin. Ayokong pagkumparahin kayong dalawa. Pareho naman kasi kayong gwapo. Bawat isa merong distinct qualities. Mistiso si Ram, samantalang moreno ka. Hindi kayo manggi ha. Medyo light kasi ang pagkakayumanggi. Gwapo talaga ako sa kanya. Nagyayabang ka na. Totoo lang ang sinasabi ko. Bahala ka, paniwalaan mo nga yan. Hindi mahalaga sa akin kung ano ang itsura. Ang opinyon ko ang mahalaga. Ako makakaalam kung sino sa inyong dalawa ang gwapo. Sa ngayon, secret na muna yon. Kahit napilitin mo ako, wala kang makukuha impormasyon sa akin. My lips are sealed. Ang daya. Hindi naman. Nalibang sila sa kanilang kwentuhan. Narating nila ang pasi sa pagtatanong-tanong. Nakarating sila sa bahay ni na Enzo. Tamang-tama lamang ang bahay ng mag-ina. Sementado naman yun. May gate kung saan natatanaw nila sa loob
ang isang kotse. Indikasyon na meron pa ring nakatira doon. There! Mismo si Jenny ang nagpindot ng doorbell. Ilang sandali pa, nakita nila ang ina ng binata. Nakita ni Brayden ang pagkagulat sa mukha ng ginang nang magtama ang kanilang paningin. Nakilala siya nito nang tuluyang makalapit ng gate. Magandang umaga ho. Brayden, ako nga ho. Binuksan nito ang gate. Along pihit ang pagguhit ng ngiti sa mga labi ng ginang. Hindi niya maalala ang pangalan nito. Hindi naman kasi yun importante sa kanya. Si Enzo ho, pasok kayo. Nangangahulugan lamang iyon na naroroon ng lalaki. Sumunod sila rito, matapos isara ang gate. Pumasok sila ng bahay. Malinis ang paligid. Inanyayahan silang maupo sa sofa. Siya nga ho pala at si Atty. Jenny Galido. Anak ho siya ni Atty. Galido at isa ho siya sa 3 abogado ni Papa. Kinumisyon para sa huling testamento. Ipinakilala na niyang kasama. May kailangan ho kasi kami kay Enzo, Mrs. Johnson. Sandali lang at tatawagin ko siya. Sige ho. Iniwan sila roon ng ginang. Binalingan naman niya ang dalaga. Ano nga palang pangalan ni Mrs. Johnson? Buti ka pa alam mo. Simple niyang usisa. Malaking bagay rin na nado doon. Ang kanilang sadya. Vinya. I see. You can call her Tita Vinya. Ganon. Bilang paggalang, magkatapatid kayo ng anak niya. Ikaw talaga, wala namang nag-uubliga sa'yo eh. No, pero kailangan mo siyang galangin bilang nakakatanda sa'yo. Saka bilang pagrespeto na rin, bilang ina ni Enzo. Mrs. Johnson na lang. Alam mo, kainis ka talaga. Hindi na siya nakipagtalo pa rito. Nakita niya ang pagbukas ng kwarto na pinasok ni Mrs. Johnson. Una itong lumabas kasunod ang lalaking kanilang sadya. Halatang bagong gising lamang ito. Brayden, kumusta? Okay lang. Marahan siyang tumango. Ipinakilala niya ang babaeng kasama. Tila hindi naman usapin dito kung anak ito ni Atty. Galido at isa sa 3 abogadong gumawa ng huling testamento ng kanyang ama. 2 linggo ka na palang walang trabaho. Oh, Mr. Sandoval, biglang sumabat si Jenny. Nandito kami para kumbinsihin kang pumasok na sa FV. Tanging ikaw na lamang ang wala pa ron. Hindi mo naman siguro na naising mawala ng tuluyan ang mga naipundar na kumpanya ni Don Alejandro, di ba? Nagkasakit kasi siya. Nagsalita na rin ang ina ng binata. Kailan lang siya gumaling? Plano na nga niyang pumunta ng FB bukas. Dangan kasi naiwala niya ang contact number ng iyong ama, attorney. Ganun ba? Ikinasiya naman ni Brayden ang narinig. Enzo, matagal ka nang hinihintay ng iyong magiging opisina. Saka sa susunod na linggo, may stockholders meeting na ang TransAsia. Alam mo namang ikaw ang nakatoka roon para i-represent ang FV. Bukas? Aasahan ko yan ha. Wala na siyang makitang dahilan para magtagal pa sila roon. Mrs. Johnson, hindi na ho kami magtatagal. Tumayo siya. Binalik ang pansin sa bastardo ng anak ng kanyang ama. Aasahan kita ng 9. Okay. Dito na kayo kumain. Salamat na lang ho. Mabilis ang kanyang pagtanggi. Huwag na ho kayo mag-abala. Hinawakan niya sa kamay ang babae at tinungo na ang pintuan. Lumabas na sila. Diretso sila ng gate. Ni hindi na siya nangahas pang lumingon.